lahat tayo ay pupunta doon sa harapan ng Mahal na Birhen para sa blessing ng candles. Pagkatapos kung nakasili ang kandila na magpuprosesyon tayo papunta dito sa ating puan. Yun po ang kalagatsula ng ating misa. Ngayon ay araw ng Candelaria, ang tawagin, Candle Mass Day. So may mga kandila kayo, i-bless natin yung kandila. Dito na po tayo, mga posisyon tayo dito na tayo dadaan para hindi may akyat pa natin tayo. Ano po? Saan na yung cruise? Ayun na. Sino mag-cruise? Ayaw mag-cross. Ayoko. Papunta sa templo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Ang naming makapangyarihan sa mga katilang. Ikaw ang liwanag ng tunay, ikaw ang pinanggagalingan ng iyong inilalaganap na tanglaw. Paningningin mo ang aming kalooban sa iyong kaliwanagan upang sa aming pagdadala ng ilaw na iyong banal na tahanan ay magpaginda kami masayang kumarap sa liwanag na iyong kadakilaan sa Jesucristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
Pwede po magsindi ng isang kandila para nakasindi tayo na magpuprosesyon. Asan ba yung mga ano passport? Second time. Okay. Halina tayo ay lumakad sa Panginooy humarap, kapayapaan niya, dala ay tagayin natin lahat, sumamba at magpasalamat sa Diyos. Si Yesu Cristo ang ilaw na sa lahat ay tatanglaw. Nagbibigay karangalan sa unang bayang hinirang ng poon nating may kapal. Ganda na. Sa pag ng Panginoon, Bayan ngayon naglito Diyos sa tanan. Hayaan ko nakasindi ang mga natin. Tayong lahat ngayon umawit ng papuri sa Diyos.
namin sa iyong dakilang kamahalan. Nakatulad ng iyong anak na hindi naiiba sa mga tao at ngayon dinala sa iyong banal na templo, kami rin naway maging dalisay at marapat dalahin sa banal na tahanan mo sa pag-ibig ko sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Kaya po ang sindi ng kandila, tapos kami ay mapo at makinig sa mga pagbabago. Sa unang pagbasa, ay Propeta Malakias, may isang tagapahayag ang isugo upang ihanda ang sambayanan para sa kanilang pagtatagpo sa Panginoon. Pagkasa mula sa akat ni Propeta Malakias. Ito ang sinabi ng Panginoon. Ipadadala ko ang aming Espiritu upang ihanda ang daraan. At ang Panginoon na inyong lahat ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo. Ipapahayag ang aking pag. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap kapag siya'y nakikita? Siya'y parang apoy na dadalisay sa bakal at parang matapang sa buwan. Darating siya para humado dahil sabi niya ang mga sacerdote. Tulad ng pagalisan sa pila at dito. Sa gayon, naging dapat sila ng mga handog sa Panginoon. At ang mga handog na dati dito magkatugas at Jerusalem ay nagiging kalulot sa kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo 1. Diyos na makapangyarihan dakilahan kailanman. Diyos sa makapangyarihan, dakilang hari kailanman. Ang pito ang bunga ay buksan ng Diyos. Dakilang at doon papasok. Diyos sa makapangyarihan, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari ito ay sino ba? Siya ang buod dakilang dalaga. Saan mga pinabanay ng tayo ay kanya? Diyos sa makapangyarihan, dakilang hari kailanman. Ang pito ang bunga ay buksan ng Diyos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos sa makapangyarihan, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos sa makapangyarihan, dakilang hari kailanman. Sa ikalawang pagbasa, hinihin tayo ng mga Hudyo ang malalhabing parating ng Panginoon na siyang huhusga sa lahat. Magsasakawang tao sa Jesus upang maging maawain sa kapamagitan natin sa Diyos. Makinig po tayo sa ikalawang pagbasa. Pag-asa nila sila sa mga headline. Yung mga anak na pinupuri ng Diyos ay tao. Naging tao rin si Jesus. Tulad nila, may naman at Diyos. Ginawa na ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay magulat ang milagro na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alisin habang namuhin dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulog, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya, kinailangan magulat siya sa mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya naging isang dakilang sacerdote, mahabagin at tapat. Nalilibot sa Diyos at naghahandog ng hain sa ipagpapatawad ng mga kasalanan na tao. Sapagkat siya ay may tinusok at nagdapat. Kaya, nangyaring matutulungan na ang mga tinusok. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po.
sumainyo ang Panginoon. at sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinang kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghanda sila ang sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao doon sa Jerusalem, ang pangalan ay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa kalubusan ng Israel. Sumasa niya ang Espiritu Santo na nagpakaya sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi na nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo. At nagdalhin doon ang kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Sa ikinalong ni Senyor, ito yung nagpuli sa Diyos na ang wika, kunin mo na Panginoon ang iyong habang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ang mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Iwanan itong tatamlaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayan Israel. Namangha ang kamati ng sanggol sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasa sila si Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang bayan ito ay nakatalaga sa ikapapaharap o ikaliligtas na marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin na marami, kahit mamaya ang kanilang iniisip. Dahil ang puso mo ay para na rin tinarapan ang isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang propeta babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Panuel na mula sa lipi ni Aser. Siya ay napakatanda na. 7 taon lang silang magkasama sa asawa at siya ay nabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaluro at pananalangin. Lumapit siya ng oras ni Diyos at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita siya tungkol kay Jesus sa lahat ng mga naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang naisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang bata ay lumaki, malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa Kristo. Magsiupo po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo, narinig natin sa Ebanghelyo na dinala si Jesus, ang bata, ang sanggol na si Jesus doon sa templo para ihatod siya sa Diyos. Sino ang nagdala kay Jesus? Sino? Sino ang nagdala kay Jesus sa templo? Si Mary at si Joseph. Ngayon, pag dinadala ang mga bata sa templo, sa simbahan, ano kadalasan ang ginagawa ng mga bata? Ha? Minsan, mga bata sa nila ay maingay. Sasabihin ng mga iba, ay, huwag mo lang, dahil nga ang ingay-ingay. Alam mo, ang sabi ko, Francis, sabi niya, kahit sa yung mga parents na dalhin ang iyong mga anak, ang mga bata, dalhin nyo sa simbahan, isama nyo sila sa pagsisimba. Sabi niya, huwag kayong mabahala. Yung iyak ng mga bata sa nag-ibig sabi niya, ay para sa musika sa aking kahinga.
mahalaga sa kanya at ang lamang ang gusto niya. Ang mga magulang ay gusto niya. Hindi dahil gusto na ba bigay lang ng bigay. Hindi dahil ayaw ba ayaw na yung hindi na rin doon ibibigay sa kanya yung mga bagay na ayaw niya. Kaya ba kapag sabihin ninyo ay mag-toothbrush ka anak bago matulog kaya pag-agising mo mag-toothbrush ka. Kung minsan ayaw ng mga bata, di ba? Ayaw. Kaya sabihin ninyo, kahit ayaw, di ba? Sasabihin natin, dapat gawin natin kasi mahalaga. Kung hindi, babagret ka. Sabihin. At para kumbisi ang bata, ay sabihin sa kanya ang ano ang kahalagahan ng pag-toothbrush. Pagkatapos doon ay ipakita mo kung paano gagawin ang pag-toothbrush at pagdo samahan sila sa pag-toothbrush. Kaya hindi sa pananampalataya ang gagawin. Sabihin ang kahalagahan ng pag-toothbrush. Samahan sila at ipakita paano magsimba. Dalhin sila sa simbahan. At pangatlo, ipakita mo kung paano magdasal sa simbahan. Kung ang mga bata ay kahit iyak ang mga bata, pag nandun sila sa simbahan, sinasabihan sila mahalaga ang pagsisimba. Hindi nakakadistract sa mga tao. Ang tunay na nakakadistract sa mga tao ay kung tayo ay malaki na, ay lakad pa rin tayo, lakad kung saan pupunta. At kinakausap ng bawang makita, habang nag-iisa, nag-uusap-usap, at nagdala sa uusap-usap, yun po ang nakakadistract. Hindi yung mga bata na laro ng laro o iyak habang nagsisimba. Kaya po tayo yun ay ipapahalaga sa pagpapalagay natin sa anak natin magsimba. Ang ayos lang kasi hindi pa man nila alam ang kahalagahan nito. Pero makikita nila ang kahalagahan nito. Meron po ako isang kaibigan na ang sabi niya ganito, yung bata daw siya, ganito daw, ayaw niya magsimba gaano kasi tinatakad siya. Gusto niya matulog. Sabi ng nanay sa akin na anak, bakal. At nalumang nila siya, ginagawa niya magsimba siya ang nagyayaya sa mga nanay. Dahil daya niya, malilit na tayo sa isa. Nagyayaya. Hanggang sa lumaki siya, nag-involve siya sa mga gawa ng simbahan. At nalulunod na siya, tapos sabi na lahat tayo. Dahil sabi niya, may sabihin ako sa iyo. Ano yun? Sabi niya, kaya paano mag-isang tao? Tinignan siya ang panangga. Sabi niya, hindi ba siya nabuhat? Hindi naman siya nagpupesta. Sabi niya, tinignan niya ako, anong pari ang gusto mo? Gusto ko maging isang Jesuit. Sabi niya, ito ano gusto mo? Okay, sa akin. Sabi niya, gano'n. Yun lang, sabi niya, yun lang. Tapos tinignan siya ng kanyang dahil. Sabi niya, anak, pag umasok ka sa Milagro, pag-ibig ka natin sa akin. Ang sarili niya ako sa kanya. Ako sabi niya sa kanya, anak, ano kaya? Pag pwede ko naging pari ka na, itatawagan niya isang father. At nagtawagan silang dalawa. Ang ganda, di ba? Ang tayo ay mayroong pagtubog sa ating mga anak. Pagtubog sa direksyon, pagtubog sa Diyos. Kaya po, ngayon, pagkasal natin yung mga nagbibigay na ng sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Ito ay World Day prayer for the religious life, for consecrated person. Ang tao nagtalaga ng sarili sa paglilingkod sa mga
yung sinabi yung pagkana na nagiging pagdating ng pangako ng Panginoon, ang ganoon ay hindi siya mamamatay hanggang hindi niya makikita at ito makikita sa Jesus ay sinasalita ay ito na ang lahat ng gandang bagay sa kanya dumarang na kapagligtas. Kaya kung ginawa niya sa Diyos, matanda na siya, pero pinagpagaling ng Diyos, pinas niya, pagkatapos sinabi niya sa kanyang dalangin, kunin mo na Panginoon ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yang nakita ang mga mata, ang pinagpagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag kung tamang ilaw sa kanyang piling at pagbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Martin, kunin mo na Panginoon ang iyong abang alipin. Tayo po, ano ang sabihin ko natin ito? Bilang sa tunang makari, ng madre, tuwing bang matulog sa gabi yung night praise natin. Tutuloy yung gagawin ng pasa sa binabasa palagi. Bilis sa dito, bilis gawin natin. Ay, ito pa parang Panginoon na tapos na ang buong magdama. Pwede mo na ako. Nasa kanila na. Kunin mo na ako. Siguro yung mga anak natin, tayo kayo ang nagpapalaki na inaakay natin sila sa taong daan, ibigay natin material, mga kailangan nila, nadalhin natin sila sa bahat para mapalaki sila sa Diyos. Pero lahat ng araw, pinasabihin mo, ang mga anak ko na naman na ang pinipilis para sa mga sarili. Pero kung kayo ay nagkakay, ang mga anak ninyo, siyempre, nandun lang sa loob, kasi yung mga bata, di ba? Alam mo, kung gaya mo lang kaagad ng bata, kahit na gusto na bata gawakan ng malibela, hindi mo pwede bigyan ng malibela sa bata, di ba? Pero, darating din ang pagkakataon na nalaki na sila at narabihin mo, anak, ikaw naman ngayon ang makakawa sa malibela natin. Hindi mo pagkakataon na makita mo na lumalaki na ang mga bata. At unti-unti sinasabi nila, kaya ko na po, tatay. Kaya ko na. Maalaala ko nung bata nag-isip pa ako. Minsan umuwi ako sa bahay. May nagtatalo tatay ko at yung kapatid kong panganay. Nagtatalo sila. Tapos pinakikinggan ko, sumabal ako sa pinagtatalunan nila. Nagsalita ako, sinabihan ko yung tatay ko. Hindi ko alam kung sinabi ko yung matanda. Pero ang matandaan ko yung sinabi sa akin ng tatay ko. Nang nagsalita ako sa tama niya, pero lalo pinagsabi sa tatay ko. Tinignan ako ng tatay ko. At ang sabi niya, malala ko yung nakakala sa liit. Malaki na sana. Naiyak na. Wala mo kapag salita ka, nakikituloy ito. Inisip ko niya, pauwi na ako sa sinabi. Inisip ko yung masalita ito yung tatay. Malalaki ng nakapalaki. Pwede na kayo alaki. Mag-desisyon sa sarili naman. Pwede na po tayo sa mga anak natin. Hindi na tayo ang mag-desisyon para sa kanila. Dahil araw nasa background na nila tayo. Siguro sasabihin nyo, kunin mo na Panginoon ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pinako, nakita na ng aking mga mata ang iyong pinagpapalitan. Pero hindi mo matay na tayo, hindi. Di ba? Nasa background na tayo. Kasi nakita mo na, napalaki mo na, yung anak na ginagawa niya at sila ngayon
simbahan dahil sila sa Diyos. At nang makalis na nila, makita nila na napakaganda pala na dinadala natin ang mga anak natin sa Panginoon Diyos. At pagkatapos doon, ay sasabihin nila na napakaganda na kami ang nandito lagi sa piling ng ating Panginoon. At dahil hindi ang pagkakataon na sasabihin nila, dahil kaya ko na magsiba, kahit kung nasaan ako, pagsisiba ako kasi hindi kompleto ang linggo kapag hindi ako makapagsiba. Nakakita diba? Nagsisimula lang sa pagdadala nito yung mga anak sa templo ng Diyos at naway dahil pagkakao na sabihin nila sa inyo, kami na po ang bahala namin. Kaya namin ayos din ang makita patuloy sa Diyos. Naway, iiyak kayo ng pagkakalilang pamilya ng magulang, iiyak kayo ng matubay, kung mabigyan at katarungan ninyo ang mapahayag sa inyo ng Diyos. Sa kapisahan ito, ang pagkakalilang sa Panginoon sa Kristo. Tuloy tayo ay pamilya natin ang aming pananampalataya. Pagkatapos
pagkakain namin ay kalagdan ng Diyos amang kapangyarihan. Tanggapin na po ng Panginoon, ito panghahain sa iyong mga kain. Sa kapulihan niya sa ngalan sa ating Panginoon at buong sa pagkakaroon ng sana. Ama namin iba, naway pagkakaroon sa iyo ang pagkakain ito ay nagagalang sa pagkakaroon. Diyos mo na para sa pagbuhay sa kanila ay handog ang pagpapamahal at walang bakit dutis. Si Yesu Cristo na iyong anak at ang Panginoon magpasawalang hanggang. Amen. Sumayo ang Panginoon Amen. sa salita sa Diyos ang puso at diwa. Naasahan sa Panginoon, Salamat namin ang Panginoon aming Diyos. marapat na siya pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon dinala sa iyong templo ang anak mong dati nang hindi iba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang ipinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag at karangalan sa lahat ng tao. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay kita kami nagbubuli sa iyong kadaklan. Magsiluhod po. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu na mong banal, ang mga kaloob na ito upang pa sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang usang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at sabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinadalaman, iabot ang kalis ng mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo na bago at walang hanggang tipang. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang talis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong inarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kaya na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Bartolome na ang mahal na obispo at ang tanang kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay at gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay walang wakas. Kaysa ang mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa San Jose at kanyang esposo, kaysa ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalublugod sa iyo, may pagdiwang namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang nakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Kayong lahat ngayon magkaisa sa panawagan sa Diyos na ating Ama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban, kapayapaan, araw-araw, iligtas kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikat ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Panginoon
Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin ng lahat. At sumunod. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang mga. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga nakikisa sa piling na ito ng kordero. Panginoon, hindi ako marapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin ako. Wait, mo lang ako.
Oración Pirata for Coronavirus 2019 outbreak. God our Father, we come to you in our need to ask your protection in the 2019 and coronavirus, thus bring light and high-sighted many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and this disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of the medical experts, that they minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that has find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted, may they be restored to health. Grant us the grace to work for the good of all and to help those who need. Grant us this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, the union of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mary of Christians, Saint Michael the Archangel, Saint Rock, Saint Mary, Saint Elizabeth, Saint of Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal sa pagtanggap namin sa pakikinabang, naway mapasa aming lubusan ang iyong kadalang loob na kinangtaganap ni Simeon noong matupad ang kanyang inaasam na huwag munang mamatay hanggat hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo rin aming makamtan ang walang maliw na buhay sa pagkahan namin sa landas ng pagkipagtagpo sa aming Panginoon dahil sa Kristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumayo rin. Pagpapalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin natin sa ating puso at diwa ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.